ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Buwan na lang, eleksyon 2025 na at kasabay ng pagpapaigting ng Commission on Elections ng mga panuntunan para sa mga kandidato at botante ngayong campaign period. Narito ang ilang mga ulat ukol sa mga ipinagbabawal ngayong panahon ng kampanya. Panoorin natin ang mga report. Simulan natin sa pagbabawal ng pamimigay ng donasyon. Parusa sa mga kandidatong namimigay ng donasyon ngayong eleksyon. Alamin, ang pamamahagi ng donasyon ng mga kandidato na tumatakbo ngayong eleksyon ay isa rin sa mariing ipinagbabawal ng COMELEC. Kabilang ito sa effort ng pamahalaan na iiwas ang pamimili ng boto ng mga kandidato. Ano nga ba ang parusa sa mga kandidato na mahuhuli na namamahagi ng donasyon? Alamin sa report na ito. Ang boto ng isang tao ay kailanman hindi dapat nabibili, lalo nang hindi dapat ito namamanipula. Dahil bukod sa isang pangunahing karapatan ng isang individual ang pagboto, karapatan din niya na magkaroon ng sariling pagpapasya. Kaya naman, sa panahon ng campaign period, bawal nang magbigay ng donasyon ang mga kandidato, cash man o in-kind. Sakop nito ang gastos ng mga kandidato para sa pagpaparepair ng mga daan, tulay o mga ospital at simbahan o kahit anong pasilidad na ginagamit ng publiko. Ito kasi ay paraan ng panliligaw ng mga kandidato na maaaring magmanipula ng kanilang desisyon. Nakasaad ito sa Batas Pambansa bilang 881 o BP 881, ang Omnibus Election Code ng Pilipinas. Maski ang mga kamag-anak ng kandidato, kabilang dyan ang mga lolo, apo, tiyo at tiya at mga pamangkin, gayon din ang campaign manager ng kandidato at mga tumatayong kinatawan nito, ay pinagbabawalan na mamigay o magpaabot ng donasyon. Ito ay para mapanatili ang integridad ng halalan. Maliban na lang kung ang gawain ito ay customary o habitually o madalas nang ginagawa ng kandidato bago pa ito tumakbo o bago pa ang panahon ng eleksyon. Ang sino mang mahuhuli ng COMELEC o maire-report na gumagawa pa rin ito ay maaaring maharap sa parusa na nakaayon sa Section 264 ng naturang batas. Maaaring makulong ang kandidatong sangkot ng hindi bababa sa 1 taon at hindi hihigit sa 6 na taon. Maaari rin itong tanggalan ng kakayanang kumandidato pa at hindi rin makakaboto sa mga susunod na halalan. Kung isa namang political party ang lumabag ay maaari itong pagbayarin ng multang hindi bababa sa 10,000 piso. At kaugnay riyan sa pagbebenta at pagbili ng boto, ano naman ang parusa sa sangkot sa vote buying? Alamin, ngayong papalapit na naman ang araw ng botohan, hindi na nawawala ang issue ng vote buying. Gaano nga ba kabigat ang parusa sa sinumang sangkot dito? Alamin sa aking report. Ngayong nagsimula na ang campaign period at nalalapit na ang araw ng halalan sa bansa, talamak na naman ang issue ng vote buying. Sa social media, kanya-kanyang tirada ang mga taga-suporta ng mga kandidato sa bawat isa. Nasangkot daw ang ibang partido sa vote buying. Ayon pa sa mga otoridad, pati ang vote buying, high-tech na rin sa modernong panahon ngayon. Pwede na sa bangko at pwede na rin sa mga cellphone. Ano nga ba ang parusang haharapin mo sa batas kung sangkot ka sa vote buying? Nakasaad sa Section 261 ng Omnibus Election Code na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili at pagbebenta ng boto. Ang sinumang magbibigay, mag-aalok o mangangako ng pera o kahit na anong kabayaran kapalit ng pagboto o hindi pagboto sa isang kandidato ay papatawan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon hanggang 6 na taon. Ang kandidato o politiko na sangkot dito ay papatawan din ng disqualification sa paghawak ng public office at tatanggalan ng karapatan sa pagboto sa eleksyon. Ang sinumang partidong mapapatunayang sangkot sa vote buying ay pagmumultahin din ng 10,000 piso. At sa susunod na report, hindi otorisadong paggamit ng mga kanta sa campaign jingles. Maaring ereklamo ayon sa COMELEC. Laganap ang issue ngayon ng mga kandidato na gumagamit ng mga sikat na kanta bilang campaign jingle. Bagamat may mga pagkakataon na hinahayaan ito ng mga may-ari ng kanta, maraming umaalmang local artist ngayon na ginagamit ang kanilang awitin ng walang pahintulot.
Ang practice na ito, mariing kinokondena ng COMELEC at hinihikayat ang mga singer at artist na magreklamo kapag naranasan ito. Ano nga ba ang paglabag dito ng kandidato? Alamin sa aking ulat. Isa sa mga bagay na nais makita ng marami sa isang kandidato ay ang pamumuno nito sa salita at gawa o leading by example. Ibig sabihin, kung ano ang ipinangako sa kampanya at mga advocacy ang ikinakampanya niya, ay ganun din ang nakikitang ginagawa niya. Kaya naman, marami ang nagtaas kilay sa mga kandidato na napapabalita na gumagamit ng mga sikat na kanta bilang kanilang campaign jingles nang walang pahintulot sa may-ari ng musika na lumikha nito. May ilang artist kasi na umalma sa paggamit ng kanilang mga awitin. Isa na riyan ang pagpapatugtog ng awiting R&B ng rapper na si Omar Manzano o mas kilala bilang Omar Balio sa proclamation rally ni Pastor Apollo Quiboloy. Matapos ang magmamahal, gawa, hindi kanya ililigaw. Sa tao hindi bibitaw, tama ang sisigaw. Ito ay agad namang inalmahan ng rapper at sinabing wala siyang kinalaman dito at ginamit ito ng walang pahintulot mula sa kanya. Ganito rin ang karanasan ng bandang Lola Amor kung saan ginamit ang hit song ng banda na Raining in Manila bilang campaign jingle sa pangangampanya. Paglilinaw ng banda, hindi sila mag-e-endorso ng kandidato na hindi nakaayon ng paniniwala sa kanila at hindi nila alam ang plataporma. Patama ni Omar Balio hindi pa raw nauupo sa pwesto ay mistulang magnanakaw na ang mga ito. Ayon kasi sa batas, ang paggamit ng anumang likhang sining gaya ng kanta, tula o video ng walang pahintulot ay pagnanakaw na maituturing mula sa orihinal na artista o tinatawag na copyright infringement. Ito ay isang uri ng paglabag sa Intellectual Property Code Section 217 at 218. Ang sino mang mapapatunayang gumawa nito ay maaaring pagbayarin ng multa mula 50,000 hanggang 1.5 million pesos. Maaari rin itong makulong ng 1 hanggang 9 na taon, depende sa bigat ng kasalanan. Mariing kinokondena ng Commission on Elections ang mga ganitong practice at ayon sa ahensya, maituturing ito bilang illegal campaign propaganda. Hinikayat din ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga singer at musikero na maghain ng reklamo laban sa mga kandidato o partido na gumagawa nito dahil mula rito at saka lamang pwedeng umaksyon ang COMELEC. Kaso para sa pamamahiya ng isang kandidato, alamin, ang simpleng pag-post o pag-comment sa social media ay isang karapatan, pero dapat laging tandaan na may kaakibat din itong responsibilidad. Kaya sa mga walang pakundangan kung mamahiya ng tao online, heto ang parusa na maaari ninyong kaharapin. Panoorin sa report na ito. Ngayong nagsimula na ang pangangampanya, simula na rin ang mga online campaigns at social media protests. Madalas, nakikita natin sa social media ang talamak na pagtatalo sa isa't isa ng mga taga-suporta ng kandidato. Kadalasan, ukol ito sa mga ipinaglalaban ng bawat isa. At hindi maitatangging maraming insidente kung saan nagiging personal ang atake ng ilang netizens. Ano nga ba ang posibleng kakaharaping parusa ng mga walang pakundangan sa pagbitaw ng mga komento na nakakasira ng reputasyon ng ibang tao? Nakasaad sa Republic Act 3815 o Revised Penal Code, Article 355, na ang sino mang mamamahiya o maninira ng reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng pampubliko o malisyosong mga mensahe ay papatawa ng presyon koreksyonal o pagkakakulong ng nasa 6 na buwan hanggang 4 na taon o pagmumultahin ng 200 piso hanggang 6,000 piso. Kung ikaw naman ay mananakot ng ibang tao para utusan ito na sirain ng iba, maaari kang patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o pagmultahin ng 200 hanggang 2,000 piso. Kung sa social media naman ginawa ang paninirang puri, nakasaad sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na makukulong ka ng nasa 2 hanggang 8 taon. Paggamit ng security personnel o bodyguard ng mga kandidato, ipinagbabawal ngayong eleksyon. Kasama sa listahan ng mga ipinagbabawal ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng mga kandidato ng mga security personnel o bodyguard ngayong kasagsagan ng kampanya. Ano nga ba ang parusang ipapataw sa mga kandidatong lalabag dito? Alamin sa susunod na report. Ngayong election period, hindi maiiwasan na dumugin ang mga kandidato na nangangampanya ng kanilang mga taga-suporta, lalo na kapag nagbabahay-bahay ang mga ito o kaya naman ay dumadayo sa mga bayan para sa mga campaign sortie. Kaya naman, normal lamang na sumangguni ang mga tumatakbong opisyal sa otoridad para sa proteksyon at seguridad sa kasagsagan ng kampanya.
Ngunit, mahigpit na ipinagbabawal sa batas na gumamit ang mga kandidato ng mga bodyguards kung wala naman itong pahintulot sa polling body o sa Commission on Elections. Sangayon ito sa Section 33 ng Republic Act 7166 o ang Act Providing for Synchronized National and Local Elections for Electoral Reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. Pahihintulutan lamang ito ng COMELEC kung mapapatunayan ng kandidato na may banta ng panganib sa kanyang buhay. Kailangan itong i-request ng kandidato at saka lamang pwedeng magtalaga ang COMELEC ng miyembro ng Philippine National Police o PNP o Armed Forces of the Philippines o AFP o iba pang mga law enforcement agency para matiyak ang kanyang kaligtasan. At sino mang lumabag dito ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi higit sa 6 na taon. Papatawan din ito ng diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon at babawiin ang kanyang karapatang bumoto. At kung dayuhan man, kailangan muna nitong isilbi ang angkop na kulong bago ito ipa-deport. Ang batas na ito ay para lamang sa mga kandidato na tumatakbo para sa 2025 national and local elections na epektibo noon pang January 12 hanggang June 11 o hanggang matapos ang election period. Hindi nito sakop ang mga pribadong individual o yung mga sibilyan at maaari pa rin gumamit ng kani-kanilang bodyguard ayon sa pangangailangan. Samantala, ilang kandidato naman ang nakatanggap ng mga show cause order dahil sa mga hindi kanais-nais na patama o pasaring sa mga kapwa kandidato at pati na rin sa mga botante. Kaya ang COMELEC patuloy lang sa pagmomonitor at panghihikayat sa mga nakakasaksi nito na i-report ito sa ahensya. Ano nga ba ang parusa sa paggamit ng foul language sa pangangampanya? Alamin. Kamakailan, marami ang napaulat na mga kandidato na pinapapaliwanag ng Commission on Elections dahil umano sa paggamit ng foul o discriminatory statement sa kanilang mga katunggali at maging sa ilang sektor tulad ng kababaihan. Kaya naman, naglabas ang COMELEC ng resolution na magtuturing sa paggamit ng foul language bilang isang election offense upang masiguro ang safe space para sa lahat ngayong campaign season. Ang ilan pang ipinagbabawal sa ilalim ng resolusyon. Alamin sa report na ito. Kasunod ng ilang insidente ng paggamit ng umanong foul language ng ilang kandidato ngayong campaign season, ay mas pinagtibay ng Commission on Elections sa COMELEC ang Resolution 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Nakalagay sa Supplemental Resolution 11127 na maaari na mag-aay ng reklamo ang 1 taon ng violation laban sa isang kandidato na gumamit ng hindi angkop na pananalita o kung lumabag ito sa Resolution 1116. Nakapaloob kasi rito ang pagbabawal ng anong akto ng bullying, harassment, pamamahiya, labeling, hindi pagrespeto sa reliyon o kultura ang mga kandidato laban sa anumang bahagi ng sektor tulad ng mga PWD, kababaihan, solo parents at iba pa. Kung sakali may paglabag dito, ay maaari mag-file ng violation ng isang biktima sa binuong Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections o Task Force SAFE. Ang task force ang sila magsusuri kung may sapat na ebidensya na magpapatunay na lumabag ang isang kandidato sa fair campaigning guidelines. Kung mapapatunayan, maaari itong maituring na election offense na nakaayon sa Section 30 ng Republic Act No. 9006 o ang Fair Election Act at ang Section 261 ng Omnibus Election Code. Dito ay maaari rin sila maharap sa parusang nakaayon sa Section 264 gaya ng kulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagtanggal sa karapatang makaboto at tumakbo sa pwesto. Parusa sa double voting. Alamin, isa ang pagboto sa pagpapakita ng demokrasya na makapili tayo ng mga susunod na mamumuno sa ating komunidad at bansa. Kaya naman, isang paalala ngayong paparating na eleksyon na isang boto lamang ang binibitbit ng kada rehistradong botante. At hindi ito pwedeng dumoble dahil may kaakibat itong parusa. Ano nga ba ang kakaharapin ng isang tao kung sakaling ito ay mag-double voting? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Karapatan ng isang mamamayang Pilipino at lagpas sa 18 ang edad ang pagboto tuwing halalan. Ito ay nakaangkla sa Article 5 ng ating 1987 Constitution na pagpapakita ng demokrasya sa bansa na makapamili ng susunod na mga mamumuno. Bawat isang rehistradong Pilipino ay bitbit ang tanging isang boto para sa mga taong nais nilang iluklok sa pwesto. At para sa magtatangkang dumoble ng boto ngayong paparating na eleksyon, ay mahigit itong ipinagbabawal sa batas. Nakalagay sa Omnibus Election Code, partikular na sa Article 22 at Section 261 o mga prohibited acts ngayong election season na ipinagbabawal sa isang tao ang pagboto ng higit sa isang beses.
Kabilang na rin dito ang mga taong hindi rehistradong botante na bumoto sa eleksyon at ang pag-substitute sa isang botante kahit may pahintulot man ito o wala. Ang mapatutunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa parusa na nakaayon sa Section 264 ng naturang batas. Maaaring makulong ang lalabag sa hindi bababa ng 1 taon at hindi lalagpas ng 6 na taon. Maaari rin silang mawalan ng kakayahang tumakbo sa posisyon at matanggalan ng karapatang makaboto sa mga susunod na halalan. Kung isa namang political party ang lumabag, ay maaari rin silang magbayad ng multang hindi bababa ng 10,000 piso. At syempre, ngayong papasok ng Semana Santa, mariing ding ipinapahinto ang ilang mga aktibidad kaugnay ng eleksyon. Pangunahin dyan ay ang pangangampanya sa Holy Week, ipinagbabawal, maaaring pananagutan. Alamin, ngayong abala na ang mga kandidato para sa national at local elections na mangampanya para sa darating na eleksyon, ay lubos ang paalala ng COMELEC para sa mga bagay na hindi pinapayagan ngayong campaign season. Isa na rito ang pangangampanya sa paparating na Holy Week, partikular na ang Monday, Thursday at Good Friday. Ano nga ba ang maaaring ipataw sa mga kandidatong lalabag dito? Alamin sa pagbabalik ni Dustin Bayog. Sa pagsisimula ng 90-day campaign period para sa mga senatorial candidates at party list groups noong February 11 at 45-day campaign period naman para sa mga local candidate noong March 28, ay kaliwat kanan na ang pangangampanya ng mga kandidatong nais maupo sa pwesto. Kasunod dito ang mga paalala ng Commission on Elections sa COMELEC sa tamang pangangampanya na dapat nakaayon sa itinakdang panuntunan. At ngayong sasalubungin ng Simbahang Katolika ang Holy Week sa susunod na linggo ay hindi pinapayagan ng COMELEC ang anong uri ng pangangampanya ng national at local candidates sa mga araw ng April 17 o Monday Thursday at April 18 naman sa Good Friday. Ito ay nakaayon sa Republic Act No. 7166, partikular na sa Section 5, kung saan nakalagay na maaring hindi isama ang Monday Thursday at Good Friday sa opisyal na campaign period. Kasama sa campaign ban ang public campaigning tulad ng rally, motorcade, caravan, talumpati at iba pa. Ang sinumang kandidato o partido na lalabag dito ay maaari may turing na election offense na nakaayon sa Section 263 at 264 ng Omnibus Election Code, kung saan maaari silang makulong ng hindi bababa ng 1 taon at hindi lalagpas ng 6 na taon. Maaari rin itong maharap sa diskwalifikasyon sa pagtakbo sa posisyon at pagtanggal ng karapatang makaboto at multang hindi bababa ng 10,000 piso. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas at kaagapay nyo ang media sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang halalan. Kaya kung mayroon kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Muli ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!